Isang environmental disaster na umani ng galit ng buong bansa. Isang propaganda video ng China na nagpasiklab ng panibagong diplomatic tension. At isa na namang mainit na linggo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tatlong malalaking usapin. Tatlong kwentong hindi lang trending kundi may malaking epekto sa bawat Pilipino. I am Mond and I'm breaking down the facts and the context. And I'm Mia Magdalena Focno and I'm here to unpack the human side of the issues. This is Spill the Tea by the Law Stories. And the Mountain Dew. So here we go with Spill the Tea number 1. The Subic Ancestral Dumping Disaster. I think, Mon, ikaw ang mas knowledgeable dito. Yeah, so actually medyo matagal-tagal na rin ito na it's happening. It's almost 7 years na may illegal Subic dump site. Before Ang pandemic pa siya. Yeah, before pandemic pa. So parang isa siyang vacant malaking vacant space, no, na parang pailalim hanggang sa parang tinambakan ng basura ng Subic Sino government. nagtanggal? Okay. Yes. So kumbaga si Subic LGU mismo, ginawang temporary dumping site siya. And then, although in 2022 there's an DNR na initial probe, but of course, ang nangyari is that I'm assuming nothing happened there because there's now a public outcry. And why? Because naging highlight itong situation na ito ng Subic nang ma-feature ito sa documentary ni Cara David. And ang mga affected ay syempre ang mga kapatid nating Aita. Sige. You know naman ang mga indigenous communities, they must be protected. And ang mga Aitas ng Subic, of course, silang mga nauna dyan. Silang mga pinoprotektahan dyan. But then, if you have this massive naging dump site dyan, na it's already affecting their communities, which is, yun yung naging pinaka-focus ng documentary ni Cara David. So, Ano to? tons of Akala ba ng Subic walang nakatira doon? Ganun bang, ano ang claim nila? At bakit sila nag-dump ng basura? Actually, kung may claim man na kunwari na hindi nila alam na may nakatira doon, ang Oh, paglalagay ng dump site sa isang area, alam natin it affects people around its vicinity. saka Sabihin na yung natin ilang environment. kilometro yan. And then of course, the environmental impact kasi napatag na pala yung area dahil sa dami ng dump site. You mean malalim yung place tapos dahil sa pinagdadump, tumaas? Napatag, yes, napatag siya. Anong klaseng basura yung mga pinagdadump dun? Diyos ko, lahat na ng klase ng basura nilalagay doon. No, tons of municipal waste doon siya binabagsak. Nang wala man lang ka-strategic implementation ng lahat ng merong batas in terms of waste management. They just I dump can, it there. I can just imagine yung leaching. Di syempre, kung uulan dyan, di ba? Yung Mm. lahat na lang yung liquid, papasok yan sa soil. May Mm. infiltrate na yung water table, edi Mm. lalabas sa rivers, ganyan. So, hindi na siya potable. Di na potable. Tapos, one more thing pa dyan, ha? Yung area na yan is that it's a treated pristine forest reserve, no? Na officially recognized as the ancestral domain of the indigenous Aita community. O parte pa pala ng kanilang domain, di ba? But, ganito yung nangyayari. And tama ka, affected ang water nila. Di So, ba? nauna sila doon and then yun ang nangyari. Sila pa ang nadi-displace ngayon. So, They're ang being daming displaced. batas. Ang daming batas na pwedeng magamit dyan. Mm, 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 mm. And 'di ba pero before pa ng mga batas ate, tinanong mo ko kanina, anong mga klase pang may mga specific waste pa na nakita doon. Biomedical hospital wastes. Ew. Oo nga naman, kung sinabi mong 7 years ago yan, meaning yung basura natin nung COVID.
Yes, nandoon. Discarded PPEs and surgical masks. Grabe. Oo. So, over 7 years. Imagine mo naman kung isang munisipyo, 7 years na nagtatambak ka. At ang tanong ko naman sa Subic government, anong plano nyo sa dump site na yun? So, Paumbong. kung hindi lumabas sa documentary, so ano yun? Parang we just leave it there? They Di ba? started 2019, tapos na-call out sila, nag-investigate ang DNR ba ng 2022, pero until now, wala talagang nangyari hanggat na-call out sila sa media. Yes. At nung na-call out pa sila sa media, pinatawag pa ng isang barangay ang ating Oh, mga AITA at grinil daw sila di umano sa kanilang mga pinagsasabi sa interview sa documentary. oh, blaming the victim tayo. Blaming the victim, and ang nangyayari is that masisita ka, isisisi mo dun sa mga apektado na nga ng mga pinaggagawa ninyo. Parang we made a situation that damaged our environment, affected the communities living there. And again, these are indigenous communities. And number three, ewan ko kung anong nangyari at hindi na dumaan sa proseso ng gobyerno ang pagkakaroon ng isang dump site. And gaya nga ng sabi mo, may mga batas na na-violate doon. Oh, like, parang sa atin din, yung IPRA, yung Indigenous Peoples' Rights Act, di ba? Yes. Yun na naisip ko. So, isa yung basura. Ito, Ecological solid Oo. ecological solid waste management, di ba? Parang why do we even have these laws if these are not being properly investigated? So dapat yung ecological solid waste management, public officials who permit them face criminal prosecution, fines, and dismissal from service. Ang problem is I'm not even sure if ito yung mga kaso no na i-file, because this, I mean, our politicians who allow this to happen can really be legally Well, liable. liable. Hmm. Tsaka, apektado yung tubig. So, pati yung Philippine Clean Water Act, di ba? Yes. Pwede rin yun, nagamitin. Hmm. Oh. So, anong latest update? So latest update is that DNR stepped in to Hmm. issue a fresh cease and desist order. So while the LGU scrambles to divert new trash to an alternative facility sa Hmm. Pampanga, the Hmm. accumulated toxic mountain remains in the forest. Kasi raw, according to the LGU, aabot daw ng 78 million minimum ang Ah, pag-extract ng trash, no? Pero ang tanong ko naman diyan is that bakit nyo kasi pinaabot sa puntong ito na oo. mapupuno yan without, bakit kayo gumawa ng dump site na wala kayong plano on how to actually manage it and make sure that the dump site will still be safe to the community. Sa dami ng mga dump site na nagka-issue sa Pilipinas, talaga ba hindi tayo natututo? Kasi naisip ko, tayo sa Baguio, ang laki kaya ng ginagastos natin para i-haul ang basura Yeah. to other places dahil we're following the law. And then here comes somebody else na they just found perhaps a convenient place to dump their waste, thinking na hindi sila ma-find out. Buti na lang Mm. may David, meron pa bang ibang nagpabisto dyan? Yeah, of course, nagsalita na rin ang mga media personalities. You have Nadine Lustre, Ann Curtis, no? Yeah, Marami na yeah. rin sa mga personalities. And of course, ang ating mga netizens. So hinintay talaga muna yun, ano? Check natin, Ate Mia, kung ano yung mga susunod dito. But of course, Yes. anything about basura, 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 anything about environment, anything about Indigenous indigenous people. communities. Oo. Siyempre, kailangan unahin natin ang mga ito because these are our bedrock sa pag-manage ng ating communities. Kapag Correct. napabayaan natin ang mga ito, then what are we as people, di ba? Yeah. Saan tayo patutungo rin kung ganun yung ano natin, kung ganun na pinababayaan natin ang mga basics na dapat priorities ng bawat LGU.
Yun yung isang gustong-gusto kong theme, yung we are always part of something greater than ourselves. So kahit na let's say our Aita brothers and sisters sa Pampanga sila or dun sa lowlands sila, that doesn't mean we shouldn't watch out for them, di ba? So we keep watching out for them pa rin. Lalo na tignan mo yun, inaway sila porque nagpa-interview sila. Ang Diba? sama. Kaya sa mga kapatid nating mga Aitas dyan, hold your horses. Tama ba? Yes! Laban lang! Laban lang, no? Wag nating isuko yung karapatan natin kasi hirap na nga tayo sa buhay. Yung kakarampot na karapatan na naiiwan sa atin para sa ating dignidad, yung magkaroon man lang ng safe na tahanan, Hmm. magkaroon ng tubig na maiinom at Tubig! some point from environment, and then these are being taken away from us. So we understand that at hindi man namin maranasan right now, but we are with you. Kasama niyo po kami sa pagsubok na ito. Yes, I agree.